Itinanggi ng kampo ni resigned Ako Bicol Representative Zaldico ang aligasyong tumanggap ito ng cash deliveries mula umano sa flood control projects. Giit nila, hindi raw kaya bayad utang lang ang sinasabing pera. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report si Mobile Journal Arles De Los Santos. Arles, ano pang sinabi ng kampo ng dating kongresista? Pops J, mayroon daw seryosong banta sa buhay na kaya hindi makabalik ng Pilipinas itong si dating Ako Bicol Congressman Zaldico. Ayon yan mismo sa kanyang abogado. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa media ang counsel ni Ko na niuugnay sa umano'y bilyong pisong halaga ng budget insertions at flood control projects. Ayon kay Attorney Roy Rondain, hindi niya alam ang eksaktong kinaroroonan ni Ko na huli niyang nakausap Martes ng gabi. Kamakailan, inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng patong-patong na reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds through falsification of public documents laban kay Ko. Pero sa kabila ng mga ipinupukol na alegasyon kay Ko, sabi ni Rondain, hindi maghahain ng counter-affidavit si Ko. Narito ang pahayag ni Atty. Rondain. My thinking is the Ombudsman has already prejudged this case. And this is bolstered by the statements of Secretary Vince Dizon, who said 60 people will be in jail by Christmas. Under these circumstances, there's really no tactical benefit to filing a counter-affidavit. Gate ng kampo ni Ko na hindi siya tumataka sa investigasyon. Umalis daw siya ng bansa dahil sa medical reasons bago pa man magsimula ang investigasyon. Wala rin daw air asset si Zaldico. Ni Cibis Aviation umano ang nagmamay-ari ng mga ito. Yan ay matapos kumpirmahin ng Civil Aviation Authority o CAAP na nakalabas ng bansa ang tatlong air assets na konektado kay Ko at may pagtatangkang i-register ang mga ito, maging ang mga umano'y deliveries ng nakamaletang pera sa mga kondo at tahanan ni Ko na sinabi ng self-proclaimed whistleblower na si Orly Gutesa, itinanggi rin ni Rondain. Did they see my client receive the delivery of money? I'll even reduce it to an absurdity. Is it possible na may utang lang sila, nagbayad sila? Pops J, dagdag pa ni Atty. Rondain, na bago pa man manalo bilang congressman si Ko taong 2019 ay mayaman na ito at nagmamay-ari ng 44 na pribadong korporasyon. Pops J. Arles, bakit daw hindi inalam ni Atty. Rondain kung nasaan na si Ko? Pops J, ayon kay Rondain, ay hindi niya raw ito tinanong dahil ayaw niyang magsinungaling at humarap sa media kung alam niya nga ba kung nasaan ito talaga. Bukod pa dyan, hindi raw ito mahalaga para sa depensa ni Ko. Na ngayon ay meron nga daw na mga seryosong banta sa kanyang buhay at ikinatatakot ang pag-uwi sa Pilipinas na baka tambangan o mabaril doon sa airport, kagaya daw ng mga natatanggap niya araw-araw sa social media na mga banta sa kanyang buhay. Okay, Arles, sabi ni Atty. Rondain, pre-judge na ang ng Ombudsman ang kaso. May sagot ba rito si Ombudsman Remulla? Sa ngayon, Pops J, ay wala pa tayong nakukuhang tugon mula kay Ombudsman Boying Remulla, Pero tinanong natin si ICI Executive Director Brian Hosaka kung ano nga ba ang reaksyon nito sa mga naging pahaging at pahayag nito ni Rondain, Ayon sa kanila, ito daw ay depensa ng kampo ni Ko, pero mas mahalaga kung ang mga ito ay sasabihin na sa legal na mga hukuman. Arles, ano lang daw ba ang makakapagpauwi kay Ko sa Pilipinas? Pops J, lumiit ang tsansa na mapetisyon ng pamahalaan na mapabalik sa Pilipinas itong si Ko nang magbitiw bilang Ako Bicol Party List Representative. Wala na kasing kapangyarihan ngayon ang House Ethics Committee para obligahin na umuwi ito ng Pilipinas. So ang nakikita na lamang natin na paraan dyan ay ang extradition process kung saan 14 na mga bansa sa mundo ang mayroong kasunduan ng Pilipinas o kaya ang Interpol notice. Pero sa ngayon, Pops J, ang isa sa mga pinakaposible na paraan para mapauwi itong si Ko ay ang pagkansela ng kanyang passport na ayon sa DFA maaari lamang gawin sa utos ng isang korte kung ang personalidad ay nagtatago sa batas at hindi sinasagot ang mga paratang nito sa hukuman. Arles, anong update sa investigasyon ng ICI sa flood control projects? Ngayong araw, Pops J, ay nakumpirma din ni ICI Executive Director Brian Hosaka na aprobado na ang mahigit 41 million pesos na budget nito para nga sa operational
budget nito hanggang sa pagtatapos ng taon. Kasama dyan yung kanilang 172 na contractual positions na bubuksan, no? Pati na rin ang pagbili ng mga equipment na gagamitin para sa inaabangan ng publiko na live streaming ng mga pagdinig nito. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.